Sinasabing may Mercury retrograde ang nangyayari ngayon. Ano ba ito? Lubos ba itong nakakasama? Sa video na ito ay ating aalamin kung ano nga ba ang retrograde, ano ang epekto nito at mga dapat gawin upang protektahan ang iyong sarili. Kung ikaw ay bago pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Mag-subscribe ka na din at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod ko pang videos. Ang retrograde ay may masamang reputasyon sa maraming kultura. Bagamat karamihan sa mga tao na may kaunting interes sa astrolohiya ay nakakarinig tungkol sa kanila, mas kaunti ang nakakaunawa kung ano talaga ang retrograde at kung ano ang kahulugan ng mga ito para sa ating buhay. Ang salitang retrograde ay ginagamit upang ilarawan ang pabalik na paggalaw ng isang planeta. Ipinapakita sa atin ng agham na ang lahat ng mga planeta sa ating solar system ay gumagalaw sa iisang direksyon sa mga elliptical path sa paligid ng araw. Ibig sabihin, lumilitaw lamang na gumagalaw ng pabaliktad ang mga nagre-retrograde na planeta habang tinitingnan natin sila mula sa ating vision o tanaw mula sa ating tirahang planeta, at ito ay ang planetang Earth. Gayunpaman, sa astrolohiya, ang maliwanag na retrograde na paggalaw ng mga planeta ay pinaniniwalaan na nagbibigay ng kinakailangang paglilinis ng kosmiko. Ang bawat planeta ay gumagalaw sa iba't ibang bilis at vibration sa isang natatanging dalas na siya namang nakaka-impluwensya sa kung paano tayo mag-isip, kumilos at makaramdam sa mga partikular na paraan. Ayon sa astrolohiya, kapag nagre-retrograde ang isang planeta, lumiliit ang kapangyarihan nito at hinihikayat na pabagalin, pagnilayan at muling tukuyin ang ating mga landas ng pasulong. Ano ang epekto nito sa tao? Ang mga hindi pagkakapare-pareho at masasamang gawi ay madalas na lumalabas sa panahon ng mga retrograde cycle. Mas madali para sa atin na maging magagalitin, hindi makafocus, madaling lapitan ng argumento at salungatan, at makaranas ng depresyon at stress. Ang telekomunikasyon ay makakaranas sa mga pailan-ilang problema sa signal, gaya ng sa TV, telepono at internet. Sino ba ang mas apektado ng Mercury retrograde ngayong 2023? Simula Agosto 23, 2023 hanggang September 14 ay may mga mas apektadong zodiac signs na apektado ngayong Mercury retrograde. Sila ay 4. Ito ay ang Gemini, Virgo, Sagittarius at Pisces. Ano ang mga dapat gawin kapag may retrograde upang protektahan ang sarili sa masamang epekto nito sa iyo? Bagamat kinatatakutan ng karamihan sa atin ang Mercury retrograde, ito ay isang natural na bahagi ng ating cosmos. Ito ay nagdadala sa atin ng mga problema. Ang planetang Mercury ang pinakamadalas na planeta na nagre-retrograde. Ang unang bagay na dapat maunawaan ay ang planetang Mercury ay hindi aktwal na naglalakbay pabalik sa ating kalangitan. Lumilitaw lamang siya sa ganoong paraan. Ang Mercury ang pinakamabilis na gumagalaw sa planeta sa solar system. Iniikot niya ang araw tuwing ika-88 araw. Sa astrolohiya, pinamumunuan ng Mercury ang ating komunikasyon kasama ang lahat ng ating teknolohiya at mga sistema ng pagpapalitan ng impormasyon. Pinamumunuan ng Mercury ang bahagi natin na kumukuha ng impormasyon sa isang iglap na nagpapadala ng impormasyong iyon sa iba. Kapag siya ay nag-retrograde, ang normal na daloy ng enerhiya ay nababaliktad. Ang mga ideya at kaisipan ay tila nananatili sa ating isipan sa halip na madaling ibahagi ito sa iba. Ang parehong bagay ay nangyayari sa ating digital na komunikasyon. Bumababa ang mga server ng email,
Ipinapakita ng mga platform ng social media ang kanilang mga bug o problema at hindi natutugunan ang ating mga normal na sistema na ating mga inaasahan. Ito ay tiyak na isang nakakainis na panahon. Maaari tayong mahirapan sa pagsasalita, pagsusulat o kahit sa paglikha ng sining. Ang enerhiya ay tila titigil, pagkatapos ay bigla na lang ito ay pumapasok sa isang hindi maayos na paraan na siyang nagdudulot ng kalituhan sa lahat. Narito ang mga tips upang matulungan kang malampasan ang panahon na ito at aktual na gamitin ito upang makatulong sa halip na hadlangan ang iyong mga layunin. Sa panahon ng Mercury retrograde ay isipin na muna ang mga sasabihin bago ka magsalita. Huminga ng malalim at kolektahin ang iyong mga iniisip. Ang impormasyon ay naroroon. Kailangan lamang nitong masira ang Mercury retrograde barrier. Sa kabutihang palad, ito ay isang maliit na hadlang at madaling malampasan ng kaunting oras at espasyo. Hayaan ang iba na makapagsalita. Kapag nalampasan na natin at hinayaan ang mga salita na dumaloy, ang Mercury retrograde ay maaaring makaimpluwensya sa atin na patuloy na magsalita at huwag payagan ang iba. Muli, huminto at huminga ng malalim. Maglaan ng oras upang pabagalin ang iyong sarili ng kaunti. Habang nagsasalita ang iba, magpadala sa kanila ng enerhiya o bigyan sila ng pagkakataon upang tulungan silang linawin ang kanilang mga iniisip. Gumawa ng balanseng pag-uusap kung saan nararamdaman ng lahat ang respeto. Kumonekta sa kalikasan. Ang mga bagay ay may tendency na masira sa panahon ng pagre-retrograde ng Mercury, lalo na ang teknolohikal na sistema. Kung nag-crash ang iyong website o na-lockout ka sa iyong email, gamitin ang oras upang i-disconnecta ang sarili dito saglit. Maglakad-lakad, tumingin sa langit o ilagay ang iyong mga paa sa tubig. Paalalahanan ang iyong sarili na hindi lahat ay digital at kung minsan kailangan natin ng sapilitang pahinga mula sa ating mga device upang kumonekta sa kung ano ang talagang mahalaga. Gamitin ang panahong ito upang makipag-usap sa kalikasan. Basahin mabuti ang mga detalye. Maaari kang pumirma ng mga kontrata sa panahon ng Mercury retrograde, pero dapat mong basahin ang mga ito ng mabuti. Kung maaari, ito ay hanggang 3 beses. Ang Mercury retrograde ay may epekto na makaligtaan mo ang mga detalye. Masyadong mabilis na gumagalaw ang ating mga mata at isip sa mga salita at hindi natin binibigyan ang ating sarili ng sapat na oras upang iproseso ang mga kahulugan nito. Muli, huminga ng malalim at huminto. Basahin ang mga bagay ng dahan-dahan. Maglaan ng oras sa kanila. Humingi ng extension upang ganap na maunawaan kung ano ang iyong pinipirmahan. Ikumpirma ang mga plano. Katulad ng mga kontrata, mas madali para sa atin sa panahong ito na makaligtaan ang mga detalye. I-double check ang lahat ng oras ng pagpupulong o meeting at mga kaayusan sa paglalakbay o travel. Kahit na ikaw ay 1,000% sigurado na mayroon kang tamang oras, ay i-verify pa rin ito. Gayon din, magkaroon ng pangunawa sa iba kung makalimot sila sa ilang mga bagay. Magkaroon ng oras para sa sarili. Ang isang magandang epekto ng Mercury retrograde ay ang pagkakaroon ng kakayahang magkaroon ng panahon para sa sarili. Nagbibigay daan ito para sa mas malalim na pag-access sa ating puso, sa ating intuition at sa ating panloob na kompas. Gumugol ng oras sa pag-journal. Subukang simulan ng bawat umaga na ilista ang iyong mga nakamit sa buhay at motibasyon sa araw-araw. Ang kalinawan na ito ay makakatulong sa iyo na pabilisin ang iyong araw at maiwasan ang ilan sa mga karaniwang problema sa panahon ng isang retrograde. Maging bukas sa realignment. Kung may masira ang Mercury retrograde sa iyo, ituring itong isang magandang bagay. Kung ang mga enerhiya ay ganap na nakahanay, hindi maaapektuhan ng Mercury retrograde ang mga ito. Tingnan ito bilang isang pagkakataon upang bumuo ng panibagong simula.
Gawin ang pinakamahusay, maghinay-hinay, magsaya kasama ang kalikasan at maging bukas sa mga positibong epekto nitong retrograde. Sa halip na katakutan ito, ay matuwa sa pagkakataong iayos muli ang iyong buhay. Ang 4 na kristal o gemstones upang makasurvive ka sa retrograde ngayon. Dalahin ito palagi. Ilagay ito sa bag, itabi sa pagtulog o gawing kwintas. Kung ito ay magmumula sa iba, siguraduhin muna na ito ay na-cleanse na. Pumili ka lamang ng isa sa mga ito, magbase kung saan ka mas naaakit. Ito ay ang onyx, amazonite, apophyllite o aquamarine. Alalahanin na sa poong may kapal pa din, nagmumula ang lahat ng pagpapala, ang kasipagan at ang kabutihan sa ating kapwa kasabay ng buo mong pananalig sa may kapal. Ang siya pa rin na dapat ay manaig. Ang mga ito ay mga gabay lamang. This is Fiddle Rosario. Thank you for watching.